Dati, yung mga senator, mga kakaibang level, mga dekalibre. Halimbawa, si Vicente Soto. Alam mo ba si Vicente Soto? Meron siyang Bachelor of Laws and Judicial Science and he also passed the bar exam noong 1907. Tapos, dahil sa kanya, nagkaroon din ng Soto Law na nagbibigay protection para sa mga mamamahayag para laban sa sapilitang pagsabi ng kanilang news sources. Tapos, nandito rin si Raul Roco na kinikilala bilang outstanding senator. Siya rin ay tinaguri ang Father of Bangko Sentral. Tinawag din siyang honorary woman kasi pinaprioritize niya talaga yung mga kababaihan. And si Jovito Zalonga. Si Jovito Zalonga naman, nakapagpanalo siya ng kaso laban sa isang dating pangulo na nag-obliga sa Swiss Federal Court na ibalik yung $680 million. Dito rin si Tanyada na nagsulong ng mga karapatang pantao at isang solid nationalist. Nandito rin si Quezon na isang dating senador na naging presidente ng Pilipinas. Alam mo ba, nag-lobby pa siya sa US Congress para lang paglaban yung kalayaan natin noong 1909 hanggang 1934. May naitulong din siya sa education system natin sa Pilipinas. Tapos, maliban sa kanya, marami pang ibang senador tulad ni Juan Clavier, tapos si Claro M. Recto. Si Claro M. Recto, ang sabi niya noon, hindi dapat tayo sunod-sunuran sa mga makapangyarihang bansa. Andito rin sila Joker Arroyo, Jose Jokno, tapos si Miriam Defensor Santiago. Nakakabilig talaga sila, no? Kasi ang dami nilang natulong sa Pilipinas noong unang panahon, nung sila ay nasa posisyon pa sa gobyerno. Andito pa si Sagisag, si Osmeña, tapos marami pang iba. Lahat sila ay may mga matitinding advokasya para sa national development. Pero ngayon, ang dami na kasing nagbago kahit sino na lang pwede nang tumakbo. Kahit wala namang kaalaman o kakayahan sa paggawa ng batas, maaari nang makapasok para maging kandidato para sa mga eleksyon. Ano-ano ba ang mga dahilan kung bakit tila bumaba ang standard natin sa pagboto? Well, nagagamit kasi nila ang popularidad bilang panghatak sa mga tao. Maraming mga tao na kapag sikat at kilala, agad na pinagkakatiwalaan. Don't get me wrong, magandang kaugalian ng pagtitiwala. Pero, yun ang kailangan ng mga mapagsamantala para makapagsamantala sa mga nagtitiwala. Ano kaya yung mga dahilan kung bakit yung wala namang background sa politika naiisipang pasukin ito? Una, sa reward. Kasi ang hirap tanggapin na public service ang gusto ng mga yan gayong noon papalpak ang public services sa bansa. Ibig sabihin, yung dati nang tumatakbo at nananalo na magsisilbi raw sa mamamayan pero hindi naman gumaganda ang kalagayan ng bansa ay hindi nakapanipaniwala. So malabong pagsisilbi talaga ang gusto nila. Yung mga bago naman na mga popular lang, na tila ba questionable ang kredibilidad. Paano ka maniniwala ang public services talaga ang maibibigay nila, gayong hindi naman nila career and profession ang public service? So pwedeng masabi na kaya nila naiisipang tumakbo ay dahil sa personal reward. Kasi kung talagang gusto nilang tumulong, bakit hindi na lang nila ipamigay yung yaman nila o gamitin ito for social cause? Ipagtulong din naman yon. Pero sabi nga ng isang city official mula sa Cordillera, 70% ng budget ay napupunta lang sa bulsa. Politiko na nagsabi niya na napaka-motivating nun para sa may mga personal na interes. Pangalawa, nakukuha nila yung motivation to run mula sa mga followers and believers nila. Ang kailangan mo lang naman ay boto ng mga botante, regardless kung may alam ka o wala. So kung maraming nakakikilala sa'yo, the more chances na ikaw ang mapipili nila. Dahil dyan, bumababa ang standards pero marami pa rin ang gustong sumaba kasi rewarding. Biruin mo, pwede kang pumalpak pero sasahod ka pa rin. Tapos kahit pumalpak ka sa performance, wala ka namang pananagutan. May nabalitaan ka na bang politiko na naparusahan dahil hindi niya nagawa yung mga ipinangako niya? Wala pa naman. Pero ilagay mo yung sitwasyon sa ibang propesyon. Ano sa tingin mo ang gagawin ng kumpanya kapag nakita niya yung empleyado niya na walang ginagawa? Kahit isang araw pa lang tanggal, di ba? Pero hindi ba credentials ang basihan ng mga tao at hindi popular lang? Sige, tanungin mo yung sarili mo. Yung mga pagpipilian ba pagboboto ka, kilala mo yung mga yon? Hindi. Actually, hindi. O may mga biography ba nila roon sa choices pag bumoboto ka? No. Wala, di ba? Yes.
So among the choices, ang mapipili mo na lang ay yung pamilyar ang mga pangalan. Parang kapag nagsasagot sa English grammar test, yung mga taong hindi na naaalala yung English grammar lesson nila o yung mga taong hindi naturuan noon, pipili na lang base sa kung ano ang mas magandang pakinggan o yung pamilyar na naririnig nila. Mas popular, mas magandang pakinggan. Kaya nga maraming popular ang nananalo kasi popular lang. Pero kapag nanalo na, wala namang nagagawang kakaiba para maiangat ang bansa. Oo, sasabihin nilang tumutulong sila, pero ang konsepto nila ng pagtulong ay ang mag-abot lang kapag may namatayan, may na-ospital, o may nangangailangan ng puhunan para sa maliit na tindahan, magkaroon ng panandaliang trabaho, na ang lahat ng yan ay talaga namang maibibigay ng kung sino mang maupo. In other words, wala talagang economic improvement na makikita at the national level. May projects, pero puro sabaw ang projects. Paano niyo po nasabi na sabaw yung mga projects? Ganito yan. Kung susundan ang pattern ng pag-unlad ng mga mayayamang bansa,